New day, new guest. Here, Talk with Elbon. Hello Philippines and hello world. Ang ating katoktok for today, isang mami, isang businesswoman, at mayroon siyang 3 anak. Ang pangalan niya ay si Joy Pagaduan. Welcome to Talk with Elbon. Talk with Elbon, kwento ng bawat. Hi! Hello po! Magandang araw mga katoktok. Ang ating guest for today, isa siyang mami at nagbi-business siya, food business. Kumusta? Okay lang Welcome po. sa Talk with Elbon. Pwede mo bang i-share sa amin, sa ating mga katoktok, kung paano nagsimula yung iyong food business? At saka anong style ng food business mo? Hello po. Bali, ano po yan, ma'am, nag-start po siya nagtinda po ako sa mga estudyante ng pa 2020 lang po sa Styro. Then yung mga estudyante po, nakwento nila sa mga nanay nila na, ay, alam niyo po, masarap po yung paninda ni Tita Joy na palabok. Tapos, hanggang sa may nag-order po ng nakabilao. Tapos yun, nag-try po akong mag-order ng magpa-order ng bilao. May continuous na rin po siyang umu-order. Tapos yung mga taga rito lang, sila na rin po umu-order. Ilang taon na tong business na to? Bali, yung bilao order po, last year lang po siya. Last year Nag-start lang. Magwa 1 year na rin po ako nito. Ano yung mga ibang paninda mo? May mga ulam-ulam ka ba? Or more on snacks? Or pang party-party? Mga birthday bilao party po. Tapos, pag may mga nagpapa-house blessing, meron din po siyang mga ulam package. Ay, Mga good. sweets, ganun po. Paano mo naman napagsasabay yung pag-aalaga sa 3 kids at saka sa business? Tapos, andyan pa si Mr. na nagtatrabaho, yung mga pabaon na mga pagkain sa Mr. habang pupunta sa work. Bale, ano lang naman po, kailangan mo lang ng time management. Uunahin ko muna yung mga anak kong makapasok. Pag nakaihatid ko na po sila sa school, doon po ako nag-i-start ng mag-prepare tsaka magluto. Pag wala naman pong pasok, yung mga anak ko po, mabait naman pag nasa kwarto na po silang nanonood ng TV, nagluluto lang po ako, hindi naman po sila nangi-interact pag alam nilang busy ako. Kasi kinausap ko na po sila na pag may ginagawa si mama anak, kung ayong magalit si mama, doon lang kayo sa loob. Pag nagugutom kayo, kumuha lang kayo ng pagkain nyo. Huwag niyong guguluhin si mama. Opo. Ayun. Okay naman po sa Mabait. Tapos, nabalitaan ko may yung mga pinagdaanan sa buhay. Baka pwede mong i-share sa ating mga katoktok para may kapulutan sila ng aral. Bale, yung mga pinagdaanan ko po noon, lahat naman tayo dumadaan sa hirap, sa mga pagkakamali. Pero kailangan mo lang sabihin sa sarili mo na, kaya mo yan, laban lang. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng hindi mo kakayanin. Magtiwala ka lang sa plano ng Diyos. Pag nagkamali ka man, gawin mong aral yun sa buhay mo. Huwag kang susuko. Ano yung na ibibigay na inspirasyon sa sa yung mga pinagdaanan mong hirap na nalampasan mo lahat yon? Ano yung nagbigay inspirasyon sa iyo nun? Bale, bata po kasi akong nagkaroon ng baby. So, sabi ko, kung susuko ako paano yung anak ko? True. Lalo na at maaga pong namatay ang aking nanay. Naabutan po ni baby ko si mama, pero 3 months lang po niya naalagaan. Pero, nung namatay si mama, nag-aaral pa lang din po ako. Tinuloy ko pa rin naman po. Pero dumating na yung time na, ayan na yung mga pagsubok, na minsan ang Diyos na lang talaga ang masasandalan mo. Alam mo, sa mga pagsubok talaga doon katitibay.
Doon talaga tumitibay yung pananampalataya, yung lakas ng loob. Opo. Na-realize ko lang po noon na basta may Diyos sa puso mo, malalaman mo na kaya mo lahat. Kakayanin mo lahat. Mm-mm. Kasi hindi ka niya pababayaan. Lahat ng plano ng Diyos, magtiwala ka lang. Lahat mangyayari yan sa tamang panahon. Pero ngayon, parang sabi ko, pag naiisip ko yung mga pinagdaanan ko, sabi ko, ang tatal ko pala. Diba? Parang kinaya ko pala. Wow. Salamat sa Diyos at sa mga anak ko na naging inspirasyon ko para maging matatag. Pamilya pa rin yung Pamilya, ano. opo. Oo. Yung asawa ko na laging nandyan, na nakasupport, yung mga pamilya namin na never kaming iniwan. Ano yung na mahirap na naranasan mo sa buhay na masasabi mo na thank you Lord, nalampasan ko yung alam kong yun na ang pinakamahirap na dumaan sa buhay ko. Bali, ang number one ko na pinakamahirap na nangyari sa buhay ko is yung nung namatay si mama. Kasi masakit po yun. Mahirap po yung walang nanay. Kaya yung mga may nanay, habang nandyan pa sila, mahalin mo sila. Tapos nitong naging adult na ako, pumasok dyan yung mga kakulangan sa financial, yung mga ganyan-ganyan. May mga kaibigan kang lalapit sa'yo, hihingi ng tulong. Dahil sa sobrang pagtitiwala mo, tumutulong ka rin. Pero, wag ka pala basta-basta magtitiwala kahit sino pa yan pagdating sa pera. Kasi walang kaibigan, walang kapakapatid pagdating sa pera. Lahat nagbabago. Bale, parang feeling ko po noon parang hindi ko na kaya, parang gusto ko na lang maging kamote na. Ayoko na yatang gumising. Tungo mo na lang yung mga ugat-ugat sa lupa. Doon na lang ako sa loob ng lupa na baka iniisip ko baka mamaya nandyan na yung taong hiniraman namin. Kasi may kaibigan po ako na pinag-utangan po namin. Bali, tinulungan ko po yung kaibigan ko. Malaking halaga po yun. Ako po yung guarantor. So, bali, ako po yung nagbibigay na interest. Pag may pera po ako, nagbabayad po ako. Tapos yung kaibigan ko, sabi niya, hintayin mo lang. Sige, tiwala lang. Hanggang sa dumating na yung mahigit 1 taon ng ganon, ako na lang yung nagbabayad. Yung kaibigan ko, umuwi sila sa kanyang probinsya. Nalubog na rin ako. Yung puhunan ko, lahat ng ipon kong alahas, na ipagsasanla ko lahat. Pinambabayad ko lang na interest. Malaki. Umabot po siya ng 350K. Oh my yung goodness. Pero, kasama interest? Interest lang po yun. Interest lang yun? Bali, ang nahirap po namin is 200 plus. Pero binayaran ko po yung 50. Eh di ngayon, friendship over na kayo. Yes, opo. Kasi, dahil sa pera, no? Opo. Ako, hindi lang naman po ako, kasi kung pera lang, mababaw pong dahilan yan. Pero, ang iniisip ko po is, yung tiwala kong sinira niya. Sobrang tiwala ko po sa kanya. Pero siya, hindi niya po iniisip na ako sobrang nagpakahirap. Tapos may mga anak na binubuhay. Tapos ganun lang po yung ginawa niya sa akin. Parang yun ang parang yun yata yung struggle na yung parang mabigat yata sa loob mo na nangyari sa'yo. Pero nalampasan mo ba yun? Okay ka na? Okay na po ako sa ngayon. Kasi ano naman yung nakapagbigay, masasabi mong okay na ako? Mentally, emotionally. Kasi, bale nagpunta po kami ng trial court niyan dun sa utang na yun. Talagang nagdemanda. Opo. Grabing iyak ko po noon, yung kahihiyan ko. Sumipot ba siya? Sumipot naman po siya. Ano na nangyari ngayon? Nagpa-attorney po kami noon, ma'am, na inamin niya na utang niya talaga. Yun na siya yung magbabayad. Ganon po, nagpirmahan po kami doon. Pero sabi ng fiscal na yung 158 nilis na lang nila yun. So, naging 100K na lang. 2 years akong nag-uhulog ng 1K. Tapos yung kaibigan ko rin, 3,000. Pero yung kaibigan ko, hindi pa rin po yata siya nagbibigay. Pero ako, continuous. Hanggang ngayon?
Opo, bali nakamahigit 1 taon na ako. Bali, kulang na lang po ako ng konti. Mga 9 months na lang Buti po na ako. lang, malakas yung iyong online order ng food. Opo. Saka thank you tayo sa mga nag-order, sa mga Sobra po. repeat customer. Sobra po. Yun talaga yung nagdala ng business natin yung mga customer natin. Opo. Kaya sobrang thank you po sa mga customer ko na Mm. paulit-ulit silang umu-order. Oo. Minsan kahit malayo, sabi ko, bakit kaya sila sa akin pa sila order madami pa sa kanila. Inisip ko na lang, siguro gusto nila akong tulungan. Oo, Kaya yun gusto na lang. nilang umorder. Kaya Parang sobrang nagbibigay salamat. si Lord ng ng way Opo. para unti-unting ma-solve yung problema. Opo. Tapos sa ngayon, masasabi kong okay na po ako kasi andyan na lang po ako sa amin. Pag may nag-order, magluluto ako, i-deliver. Pag may magpapariban, pupuntahan ko. O, di ba? Ganun Mayroon na lang din po yung siyang cycle. hair care. Opo. Ayun. Para sa mga magulang, mga nanay, mga mami na alam mo yung nahihirapan sa buhay, ano yung pwede mong maipayo sa kanila para makayanan kung may problema silang dinadala, tsaka ano yung pwede mong maipayo na makapagsimula din sila ng sarili nilang negosyo. Bali ako, hindi pa naman po ako yung masasabi nating successful tsaka perfect life. Pero masasabi ko lang na napagtagumpayan ko yung mga pagsubok ko kasi naibibigay mo na yung pangangailangan ng mga anak mo. So, ang kailangan mo lang gawin is sabihin mo lang sa sarili mo na kaya mo. Magtiwala ka sa sarili mo at magtiwala ka sa Diyos na hindi ka niya pababayaan. Tama. Walang sukuan. Pag feeling mo hirap ka na, magdasal ka lang, yakapin mo yung mga anak mo. Pag nanay ka na kasi, hindi mo na pwedeng yung sarili mo na lang yung iisipin mo eh. Ang isipin mo na lang kung paano yung mga anak mo. So, huwag mong iisipin na hindi mo kaya. Lagi mong ilalagay sa isip mo na kaya mo Kaya. yan. Laban lang. Laban lang. Opo. Cut mo na, Abi. Sa bawat pagsubok, may tagumpay na naghihintay. Kaya kapit lang at patuloy tayong mangarap. Thank you so much sa pag-share sa iyong life story, a short life story. Tsaka alam kong kakapulutan talaga ng aral yung pinagdaanan ni Mami Joy. Sana kung mayroon mang nahihirapan ngayon, magdasal lang talaga. Tsaka tiwala sa sarili, tiwala din sa Panginoon na yun ngang sinabi na kumilos ka at tutulungan kita. Thank you so much mga katoktok. Hanggang sa muli nating guest. Thank you so much. Bye. Thank you, Joy. So sa time. Alam nyo, rain or shine, nandito siya. Ang lakas ng ulan. May bagyong Paulo. Bye, everyone. Sama-sama